BP Sara Duterte, mga kababayan, na alam po natin, ngayon din po yon dahil nga hindi na po inantay yung February 6 dahil nga po sa desisyon ng Supreme Court, mga kababayan, tila nagbago na, no? Tila nagbago na, mga ka-GPnatics, yung petsa kung kailan ba talaga yung matatapos yung 1-year bar rule. So, ayan, mga kababayan, mga ka-GPnatics, halina po at samahan nyo ako. At tingnan na lang din natin, pare-parehas, pare-pareho po tayo, mga kababayan, na panoorin natin yung nangyari pa na pagpapile po kanina ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. O, ito po yun. Ayan, nang himasok ang Pangulo, nang himasok ang Supreme Court, no? So, this has been long delayed. So, what do we want to happen? Ang gusto lang po nating mangyari, na-file na po natin yung impeachment complaint ngayong araw. Okay, hold on. Ito ng House ngayon. Kung gusto nating mapabilis ang prosesong ito, 1/3 vote lang po ang kailangan. Yung mga bumoto pabor sa impeachment ng 19th Congress, hinahamon namin bumoto ng pabor dito sa mga sinampang impeachment complaint. Send these articles of impeachment directly to the Senate so that trial can commence forthwith. Masok ang Pangulo, nating masyadong patagalin part yung matagal nang inaantay na accountability ng taong bayan. 1/3 vote lang po para ito ay dumiretso na sa Senado para magsimula na ang trial at makapaglabas na po tayo ng ebidensya. Yun po ang pinaka gusto natin na ideal na mangyari matapos ang aming filing ngayong araw. Nagdoble yung boses no? Basically, nag-refile tayo ng complaint from the past kasi nga hindi naman ito napagbigyan at nadinig. Hindi No? nadinig. Ang nadagdag natin sa complaint for this round ay yung mahalagang testimonya ni Ramil Madriaga na sinasabi niyang tumanggap siya ng cash mula dun sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig na natin na testimonya ng mga special disbursing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Ang dinugtong ni Ginoong Madriaga from the security officers sa kanya dinala yung pera. So yun yung kumbaga yung chain, no, ng saan naglipat-lipat yung pera, kaninong kamay naglipat-lipat yung pera. Dagdag lang din po doon sa bago. Isa sa bago din ay dagdag sa dereliction of official duty with refusal to recognize congressional oversight, yung asal din po ni VP Sara Duterte. Itong 2025 budget deliberations for the 2026 budget. Kung matatandaan natin, may Si Renata Reyes ng nangyayaring budget hearings. Meron pa nga at some point sinend na letter na lalapat ng kondisyon para sa kanyang attendance sa budget hearings. Ito po ay taliwas doon sa dapat na functions ng public official kapag sinasalang po ang budget niya sa deliberations ng Kamara. So yun po ay kakibat doon sa refusal to recognize congressional oversight na similar to past hearings, no, whether it be sa Committee on Good Government and Public Accountability and yung refusal niya to answer any question, ito po ay nilalagay din natin sa complaint. Hawig ni Alibaba. Bakit po tayo ngayon nag-file? Kasi ang expectation po ng karamihan, Feb 6 pa po, based po sa nabuhay. Ayan, si Neri. Baka po pwede pa-explain. Yes, medyo mahina. Neri daw, Si Neri. mag-explain. Explain. Well, yun din ang akala natin sa original decision ng Korte Suprema at nabanggit February 6. Pero dito sa decision nila sa motion for reconsideration, nag-iba ang bilang nila ng session days, or at least yun ang basa namin, na it's now a Calendar days. na kung saan may session ang Congress. Alam naman natin dito sa Kongreso minsan 3 araw na nagsisesyon pero 1 araw ang bilang hinto mo yung law, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung
the other day lang. Okay. Kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. At ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Okay na? Okay. So maliwanag mga kababayan ha, naging regular days na. Oh, calendar days imbis na session days ang binibilang. Okay, go. Well, ini-expect namin na yung mga nasa Kongreso pa na nag-endorse ng complaint sa nakaraan ay mag-endorse muli, no? Ay. No. Paano ba to? Naririnig. Naririnig. Okay, sorry. Okay. Ulit. Well, ini-expect natin na yung mga nag-endorse sa nakaraang Kongreso na narito pa ay mag-endorse muli at madaragdagan pa ito. No, hindi naman pwedeng magbago ng ganon ang paninindigan. No? Kaya we expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Lisa. Bilang mga ordinaryong mamamayan, talagang in the future mahihirapan kami sa pag-file ng impeachment complaint kasi pabago-bago yung rules. Yung isang nagbago kasi dito, yung pagtatakda kung kailan yung filing at saka kung kailan yung initiation. Iyon dinefine ng Supreme Court. Nasa tingin namin, dapat Kongreso talaga ang magdi-define, yung House of Representatives ang magdi-define ng Okay, so impeachment. Hindi ipaliwanag natin maigi yan mga kababayan kasi dati doon sa mga nagdaang taon na hindi itong kay BP Sara nung last year. Kung pagbabasihan natin yung mga impeachment complaint na i-file noon mga kababayan, ang initiation, okay? Kung saan po binibilang, saan nag-i-start yung bilang ng tinatawag natin na 1-year bar rule, ay doon po kung kailan mga kababayan in-endorse ito sa Committee on Justice. Doon nagsisimula. Sa ginawa ngayon na doon sa motion for reconsideration ng Congress versus Supreme Court sa impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, ay sinasabi nito na ang isa, okay, once na nagkaroon ng initiation, magbibilang na kaagad kapag may, basta kahit sino mag-file ng complaint, ayun ay bilang na kaagad, mga ka-GPnatics. Bilang na kaagad yun. Hindi pa napupunta sa Committee on Justice, mga kababayan, nagbibilang na kaagad sila. So ngayon, tama, mahihirapan na mag-file ang mga susunod in the future. Bakit kanyo? Maraming pwedeng mag-file dyan ng pichi-pichi ng mga bogus. Diba? Mag-utos ka lang ng kakampi mo, kaalyado mo. Sige, mag-file ka ng complaint. Ng impeachment complaint laban sa akin. O, mga kababayan. Tapos, dahil nga ito ay hindi kumpleto, dahil ito ay kulang-kulang, o madidismiss ka agad. O, pag na-dismiss ka agad, ano mangyayari? Another 1 year na naman ang aantayin. So, yun ang pinagkaiba ngayon. Sabi nga ng marami, di ba? Marami nagsasalita ngayon na bakit ganito yung Supreme Court. Dapat sila as judiciary, mga kababayan, ang gagawin nila is to interpret the law. 'Di ba? Legislator is the one, mga kababayan, na gumagawa ng batas. Kaya nga legislator
Di ba? Sila ang tagagawa, sila ang tagabalangkas ng batas. At syempre, ang ating executive, sila naman ang nagpapatupad ng batas. Yan ang nangyayari ngayon, nag-overreach etong Supreme Court, mga kababayan, dun sa kanilang jurisdiction, dun sa kanilang dapat na hangganan na gawin bilang isang judicial entity. Di ba? Ang Korte Suprema. Mm-mm. Okay. Ano? Wala po tayong zero. Salamat. Mm-mm. Hindi pa yata tapos eh. Isa-isang kopya natin. Kunin sa ano, sa sections of... Bawal ang kumuha. Meron pwede mo mag-check? Ajit. Exactly. Mamaribig Giray, ang judiciary is to interpret, not to amend. 'Di ba? Since mga kababayan, legislator ang tagabalangkas, sila din ang pwedeng mag-amend ng batas. 'Di ba? Pwede ba tayo mag-ajit? Oy, papicture lang po tayo sa notaryo natin. Ay, notaryo. Hello. For the Attorney, salamat! Thank you. Sir Nelson Tolin. Wala pa eh. Tayo. Hawak niya yung copy. Yun. May kopya si attorney. MVP. Hindi, yung kay copy ni attorney, hindi na siya magpapicture. Okay. Okay, Kita yun. impeach. Impeach Sara now. Okay, ready? Impeach. Impeach Sara now. Impeach Sara now. Sa pa? Dapat managot. Impeach Sara now. Impeach Sara now. Okay. Sa mga nagtatanong dyan, bakit daw mga kababayan, ba't parang taliwas daw yung sinasabi ko? Hoy, wag kayo magalit ha, kung crush ko itong si Rene ko. Alam nyo naman, weakness ko yan, nakasalamin, matalino, di ba? Pero ganito mga kababayan, kung bakit sabi ko, sabi kasi ng iba, dapat matanggal na daw ang Makabayan Black. Ganito yan guys. Alam nyo pang balanse ang Makabayan Black eh. Kita nyo walang may hawak sa liig sa kanila. Lahat kinakalaban nila. 'Di ba? Hindi kagaya nung iba diyan. Sino bang pipiliin nyo? Sige, ganito na lang. Ang katanungan ko, medyo personal lang konti. Mas gusto nyo ba, mga kababayan, yung iniidolo ng iba na sabi niya ay loyalista raw siya. Pinasok bigla, no? Pero anti-FL. Pero ito, alam na alam ninyo, mga kababayan, na kahit sino, talagang kinakalaban nila. Wala silang binipili, di ba? O saan kayo kakampi? Doon sa loyalista na anti-FL? Hindi ko pa pangalanan yun, ha? Ayaw kong pangalanan. Hindi ko nga alam kung anong background nun. Bahala kayo kung sino mag-isip kayo dyan. Di ba? Ang gusto ko lang sabihin, mga kababayan, etong Makabayan Black is pang-balanse. Pang-balanse. Kasi wala silang kinakampihan dito eh. Kapag may nakita sila sa tingin nila ay mali, mga kababayan, ay gagawa sila, nagtitake sila ng action, nagtitake sila ng initiative to do so. Diba? Unlike those mga kakampi na mga nasa kabilang panig, nasa kabilang kampo, wala nang ginawang tama. Diba? Kita nyo ngayon ito. Sila rin yung nag-file, mga kababayan, ng complaint against Sara Duterte. So ngayon, baka sasabihin nyo, ay kampi kami dyan kasi si Sara ang pinaila ng impeachment complaint. Ganito lang yan mga kababayan, kung wala naman tayong tinatago, kung walang tinatago si PBBM, diba? Sabi ko sa inyo, magtiwala kayo kay PBBM. Kasi kung wala naman sapat na dahilan or wala naman pong katibayan ang Makabayan Black, so therefore, ang mangyayari dyan, madidismiss lang din naman ito. So, okay lang yon mga ka-GPnatics. Matatakot kayo kung wala kayong tiwala kay PBBM. Pero lahat tayo may tiwala kay PBBM na ang kanyang pinag-utos doon sa pinaka-controversial na tinatawag nila, mga kababayan, na budget ay yung 2025 budget. Walang nakukulong sa policy. Walang napapa-impeach dahil sa policy. Okay? The only way
na si PBBM, mga kababayan, ay pwedeng maipa-impeach kapag ipinag-utos niya na yung kalahati or sabihin natin bilyones, inutos niya sa mga congressman, sa mga senador, o sige, pipirmahan ko tong budget, pero ibigay niyo sa akin yung 50%, bigay niyo sa akin yung 60%, o ibigay niyo yung ganitong percent na gusto ko. At ilalagay ko to sa bulsa ko. 'Di ba? Pag napatunayan nila 'yon. Kaso wala namang ganun, guys, eh. 'Di ba? Coach Banyan, sino 'yon? Walang tama sa makabayan kung di sila lang. Correct, 'di ba? Mga ka-GP Natics, alam nyo. Hindi ko kasi may relate sa inyo. Syempre kami content, 'di ba? Content eh. Content. Gusto namin yung ganito, laging may expose, laging merong drama. 'Di ba? Kapag wala ng drama, di wala na tayong content. Kayo naman talaga, oh. 'Di ba? Sino 'yan, sir? Wala akong idea. Di ko rin alam. Wala akong tiwala sa mga antay sa Congress, sabi ni Ma'am Allen Arsenas. Mga ka-GP Natics, ako sa akin, nakita ko ano lang to eh, moro-moro lang to, maniwala kayo sa akin. Yung kay PBBM, nako, walang magyayari dyan. Hindi yan makakalusot. Correct, GB, matibay ang paniniwala namin sa ating PBBM. Kaya nga, nagtitiwala kayo kay PBBM, hayaan nyo lang, umusad. 'Di ba? Ito kasi, kaya nga nagkaroon tayo ng tinatawag na demokrasya. 'Di ba? Ang lahat ay may karapatan. Ang lahat ay may karapatan na magsiyasat at magpaimbestiga sa pamamagitan po ng ganito. Sa makatuwid, mga kababayan, huwag natin harangan, huwag nating hadlangan. Hayaan natin tumakbo. 'Di ba? Hayaan natin na gumulong. Wala tayong dapat ikatakot. Bakit ba kayo natatakot? Kago in love ka lang kay Kulot. Hindi grabe naman kayo. Oo. Mapapahiya lang sila. Yun nga ang gusto ko mangyari eh. 'Di ba? Mapahiya sila kay PBBM. Kung wala sila mapatunayan, ganun talaga, 'di ba? Ganun din on the other hand, dito kay Sara Duterte. Sila din ang nag-endorso, sila din yung talagang tumitindig, 'di ba? Dun sa kabila, tignan nyo, yung mga DDS, tumindig ba sila sa kanilang paniniwala? Tumindig ba sila? Mga kababayan, mukhang isa na lang tumitindig sa kanila eh. 'Di ba? Yung balahibo nila. Wala mga balls. Ultimo yung mga kaalyado nila sa Congress. Mga kamag-anak nila sa Congress. Wala pong gusto mag-endorso ng kanilang impeachment complaint. 'Di ba? Kaya yung mga DDS, ang pinapakalat nila ay inayawan sila ng Secretary General. Pero hindi totoo 'yun. Kung talagang gusto mo, sabi nga nila, pag ginusto, maraming paraan. Pag inayawan, maraming kakupalan. Di ba? Tama, trabaho ng makabayan na magreklamo palagi. yan ang ano nila, yan ang role nila sa mundo. Sabi ni Sir Nelson Tolin, number games yan, ka-GP. Naniniwala naman ako number games yan. Di ba? Numbers game yan. Kaya, palagay nyo, lulusot itong complaint nila laban kay PBBM. Walang mangyayari dyan. Okay, idol, balik na tiwala ko kay Kong Rene ko dahil sa paliwanag mo. Basta sa atin lang, mga ka-GP Natics, alam nyo, kung walang kukontra, okay? Hindi maglalaro yung isip natin. Wag yung isipin lagi kasi yung mga bagay na gusto nyo lang na magpi-pleasure sa inyong mga pandinig. Wag ganon. Okay? Wag ganon, guys. Baka mamaya, alam nyo, yung pinapanood ninyo, dahil yung gusto nyo lang marinig, gustong-gusto nyo manood doon, niloloko na pala kayo. Di ba? Yung sinasabi ko nga loyalist. Pero,
Anti-FL? Pero kung tatanong niya sa akin, hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Wala kayong malalaman sa akin. Huwag niyo na akong hinga ng tawag dito, huwag niyo na akong hinga ng paliwanag ng clue. Di ko rin sasabihin. Syempre, ayaw ko magpangalan, ano. Alam niyo naman sa mga sarili niyo 'yan. I don't like those henmi ruin the lives of our young. Oy! Sabi ni Rosana Roses, Jurat ni Binoy, boring. Makabayan Black, musta na yung pagpunta nyo sa Ilocos about sand dredging ni Chabit? Wala na. Hindi, magantay lang kayo doon. Hindi ko alam yan eh. Hindi ko alam yan, Kat, ha? Hindi ko masasagot yan. Sabi ni Smokey, may coach ba yan? Sino ba yung coach na yun? Coach Oli? Hindi ko kilala yun, ha? Ano ba yung Smokey? Kung ano pinagsasabi mo dyan? Hindi, wala talaga akong idea, guys, kung sino yun. May nagsabi lang sa akin. Ayaw rin sabihin eh. Ayaw magbigay ng clue. Hindi ko rin sasabihin. Bakit ko sasabihin kung di ko nga alam? Pero yun nga, mga kababayan, mas maganda maniwala kayo dun sa mga tao na diretsahan kaysa yung inuuto kayo. 'Di ba? Kaysa yung inuuto kayo, napaka-idol nyo. Gusto nyo lang marinig yung magbe-pleasure sa inyong mga pandinig, sa mga tenga nyo. Pero, ang tanong, mga kababayan, hindi ba kayo inuuto nun? Nagpakapagod lang sila, di sila mananalo sa katotohanan, sabi ni Sir Leo Paul. Okay lang yan, bayad naman sila eh. Diba? Bayad naman yan sila. O yan ang bayad yan, sinasabi mo GP. Eh di ba mga kababayan, tayo ang nagbabayad dyan, taxpayers money ang nagbabayad sa kanila. So kung nagtatrabaho sila, ganyan ginagawa nila, bayaan na natin, dyan sila masaya eh. Diba? Oo. Kagaw yung binabanggit mo, mahilig magkaso. Sino yun? Wala talaga akong idea. Alright, so ayan mga kababayan. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Magsikain muna kayo at magbabalik tayo mamaya. Ayoko na nga mga ako. Baka mamayang gabi. Baka mamaya wala ka na naman ha. Hindi, susubukan. Gym muna ako kahapon nagpahinga ako eh. Kaya kailangan muna nating no sounds. Grabe ka naman, Kat. No sounds. Sa'yo lang yan. Alright, so yan, magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kababayan. See you later, alligator. Sabi ni Ma'am Ine. Bye-bye, guys. Ano yung sasagutin ko?